Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha, mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ngayon malinaw na ho na kaya pala maraming tumututol sa pagpasok ng ICC dahil siguro may ayaw nilang malaman ng taong bayan. Di ba? Kasi kung wala po silang takot, dapat sana, okay lang, pumasok kayo, walang problema. I'm ready. Di ba? Eto ho, mga ka-action. May gusto lang ho ako na i-share ho, mga ka-action, no? Sa kabila ng mga anuhan na alam naman ho natin ito si Duterte kung magsalita sa mga babae, marunong po ito siya joke-joke, mag-joke-joke ho, mga ka-action. Pero dahil sa mga joke-joke pala yon, may natatagong lihim. May natatagong lihim. At ito na, isa sa mga magdidiin ito kay Duterte. Isang BFF niya ang kumanta sa harap ng ICC. Di ba? Kung kilala nyo itong binabanggit ni Mima Alicia na si Arturo Las Cañas. Dati daw itong BFF o big man ni ni Duterte ho, mga ka-action. Nung mayor pa daw si Duterte, abareho. Matibay po ito na ebidensya kung ito po ay totoo. Ito po, pakinggan ho natin ang interview ng isang ICC member yata at ang taong nagsasalita na tinutukoy nilang Arturo Las Cañas. Duterte, kailangan mo pa talaga na bayaran mo talaga mga kasalanan mo. Dudong! Akala namin talaga, buong akala naman. Kaya pala na tutol ho kayo ang mga taga-suporta nyo na pumasok ang ICC. Ito na pala siguro ang matagal nyo nang ayaw malaman ng taong bayan. So para hindi ho tayo magtagal, mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang video ni Mima Alicia na kung saan doon natin mapapakinggan at marinig ang boses ng isang ini-interview ng isang ICC member. So, ito ulitin ko, this is related to the former hitman, di umano hitman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na umamin sa harapan ng ICC. So, this is a very big, malaking tulong to, very big help sa mga nabiktima guys ng, karahasan, abuse ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa itong itong interview ni Las Cañas, para talagang totally diin na diin, no? So, kasama din pala dito si Pastor Apollo Kibuloy. Anyway, panoodin na muna natin tong video. So, nakakalungkot lang. So, sana magkaroon guys ng justice ang lahat ng kasamaan, kung meron man, kung totoo man to, sana magkaroon ho ng justice. So, yan lamang po ang sigaw natin dito sa mga nabiktima man ng droga or dito sa mga nervi ni Las Cañas. Sana meron hong justice. Yun lamang po yung aking hinihingi, hustisya. Lahat naman tayo humihingi ng hustisya, diba guys? So, pakinggan nyo to Ito yung pakinggan nyo. Nakakalungkot lang kasi ito that the death squad killers themselves were asked by Duterte to ulitin natin Yes. Did I hear you correctly on that? Yes, I with Pag Pushers, you said that the death squad killers themselves were asked by Duterte to rape? Yes. Did I hear you correctly on that? Yes, I witnessed it. You witnessed it. Not only here, Duterte instructed to rape these suspected female drug users, but also we were required to be an audience during the rape investigation or investigation with rape. So who raped? Who did the raping? Well, mostly
Mostly, your colleagues, they were civilian assets civilian assets, from Andaw Rebel Resources. And they were present during that investigation in Laod Quarry. Yes. And Superman was also there? Superman was also there, yes, he was there. So he was a spectator to the raid? Spectator, we were the spectator, because we were required by Superman to witness that after the raid, kill the victim. Yan, nako. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Narinig na ho natin. Agoy. Mukhang may mukhang nilaglag si BFF. Ito na yung sigurong prediction ni magkatotoo yata ang prediction ni Attorney Roqueta. Nasa second quarter may may arrest warrant na at may mapusasan. Kung totoo man yan, ang sigaw ko lang ho, hustisya para sa mga taong nadihado at na ni Duterte, di ba? Hustisya para sa mga taong inano nyo nung araw na kayo ay naghari-harian. Panahon na para maningil na ang katarungan at kulang pa, naku po. Kung tutuusin siguro, kulang pa ang buhay nyo para pagbayaran lahat ng mga kasalanan nyo. Kung tutuusin, no? Kung maging totoo man yan at maging star witness yan ng ICC, naku ho, talagang laglag na ho talaga. Talagang grabe na gid talaga ang pangkurarat ng mga supporters ng mga DDS. Oo. Kung totoo man yan at mapatunayan yan, ay syempre, yan si Las Cañas, hindi naman yan magwaldati dyan sa ICC kung hindi totoo. Alangan ba naman yan magwaldati-waldati siya dyan ay papahamak niyang buhay niya. Diba? Oh. Siyempre, totoo yung sinabi niya, baka mamaya hindi na sila BFF ngayon. Baka nagkaroon ng kunting tampuhan, kaya kumanta si BFF ng Bayang Magilew. Diba? Basta ang sa atin lang mga ka-action, mga kakampeng, hangad natin hustisya sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at sa mga taong namulistya kung totoo man ang statement ni Las Cañas. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.